Ayun. Teka Sas, bago tayo magpunta dun sa impeachment trial, ang tawag dito kasi nung isang araw ka pa gustong matanong nitong mga 'to, dahil si TP daw nagpo-post, sumusundot-sundot na daw sa politics, nagko-comment na ulit. Mukhang pinapatamaan niya si Alan Peter Cayetano, I don't know. Hindi ko nababasa kung ano niya. Oo. So, I cannot comment. And I don't want to comment. Hayaan na natin siya. Oo. It's a matter of time. Yung mga ganyang bagay naman, hindi hintayin yung mag-full-blown kasi kung nagpo-post siya tapos hindi naman open for public yung comment, di ibig sabihin hindi pa siya ready. Oo, na parang... So, hintayin nyo na lang. Dadating rin naman yan dyan doon. So, inaano niya sa AP. Meron niyang, he has a beef against Alan Peter Cayetano na parang, 2026 na, hindi mo pa man let go. 2026 na, yung beef niya is that was 10 years ago yung beef mo kay APC. Tama na. Like, okay. Just let it go. Like, yung pa rin, yun naman sabi ko, kung tukol kay APC, he has a beef against APC. As simple as that. Naging open naman siya nun sa vlog niya nun. Na may beef siya kay APC. Kaya alam nito ni Joey. He was open then. Kaya ako na parang, let it go. Like, sa dinami-dami na nangyari sa Pilipinas, yung pa rin yung issue mo kay APC, parang dead ba ka na sa trillion na level ng corruption? Balik ulit tayo sa sa feelings mo kay APC. Like, dude, well, I guess studying in the UK cannot make you mature. So, parang, so, let it go. Nakagdadoy na ata siya, so congratulations. Kasi 3 years yung undergrad. So, so kung nagpo-post siya uli, o di mag-post siya, uli siya, mag-join uli siya sa politics. Well, it's a matter of time. Siguro, ngayon kasi hindi ba naman niya ino-open yung post niya sa public. Hindi nakaka-comment lahat. Alam mo yan, yung gano'n. So, ibig sabihin, hindi pa siya ready. Kung gusto niya mag-comment, pero ayaw niyang makatikim ng reply, hindi pa yan handa. So, intayin na lang natin siya pag handa na siya. Ayan. Yan, actually weird nga sila kasi kapag kakamping artist yung may issues, biglang hindi na nila ginajudge yung pagkatao in relation sa binoto nilang kakamping na politiko. Miss Joey VP Sara will be here in London on 25 July in Marble Arc from 1 to 6 p.m. Ay, wow! Good for you, guys! Actually, weird nga sila kasi kapag, ayan na, nabasa ko na. So, yun lang. Anyway, edi punta na tayo sa punta na tayo sa impeachment. Iba talagang pag-iisip ng mga kakamping, gusto nila sila lang ang masusunod. Feeling palagi silang tama and to think sila lang may kaya. Actually, ni-normalize na nga nila yung pagiging asshole. Ni-normalize na nila yung intolerance. Ni-normalize na nila yung intolerance. And ang weird kasi dito is this is also the same people who would promote love wins. Ano ba yung foundation nung love wins? Ano yung foundation nung yung LGBTQ rights, etc. Ano ba yung foundation niyan? Ang pinaka-foundation niyan is intolerance. Sorry, tolerance, okay? Ang pinaka-foundation niyan is tolerance. 'Di ba? Let them love, let them live. Bakit natin kailangang linyahan yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila and things like that? These are the same people na parang, hindi, mga LGBTQ ally kami, ganyan-ganyan. But this is also the same people who will never stand, who will never tolerate kapag hindi kayo same ng political belief. Ganon. Okay, I could care less kung DDS si Joshua o hindi. Kasi hindi naman niya sinabi. Sa totoo lang sila lang yung nag-assume na DDS si Joshua Garcia. What if naaliw lang siya? What if yun lang yung lumalabas dun sa feed niya or whatever? Ganyan. Dun siya na-expose sa mga ganong material. So kaya na-share ni Joshua. 'Di ba?
Ni wala ngang statement si Joshua, hindi natin alam kung kakamping ba talaga siya or hindi natin alam kung DDS ba talaga siya o hindi. Baka nga mamaya politically unaware lang talaga siya, At yun lang yung lumalabas dun sa For You page niya, kaya niya na-reshare, kaya niya na like or whatsoever, ganun. I just find it so weird that paniwalang-paniwala yung mga kakamping sa sarili nilang hypocrisy. And they do not want to let go of this intolerance. And ano ba yung nagagawa ng intolerance? Kasi meron na tayong mga subok na consequences ng intolerance, 'Di ba? Kapag intolerant ka, ano yung mga kaya mong gawin? Di ipategi mo lahat ng mga taong hindi mo katulad. Kasi hindi mo ma-tolerate, yung existence ng mga tao na hindi mo kaparehas, 'di ba? Very Hitler. Very Hitler. May Hitler DNA sila sa totoo lang. Yung intolerance nila for a differing point of view has Hitler DNA all over it. Ganun. So, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Yung mga paganyan-ganyan ng mga pink na, akala nyo cute, ang ina nyo. Diba? You have a Hitler DNA all over it. Yung hindi nyo ma-tolerate yung mga tao na iba ang paniniwala, iba ang politics sa inyo. 'Di ba? Yung supposed pagkaangat nila sa buhay is actually one of the bad tenets ng BS ng mga campings. They think dahil sa social standing nila, they are the ones that decide what is right or wrong. Ingrato yun si TP dahil nung time ni APC as sa DFA, yung mga ka-close friends namin sa finance department, dun sila mismo nagsabi na nasa payroll ng DFA yan si TP for PR and SOCMED Ops noon. Bayaran yan. Sabi ni Angus McGuire. What does that mean? Di ba nag-consultant naman talaga siya? Okay. Sino nagsabi? Parang later, sinabi niya sa ano na, hindi, finance department. Nag-consultant ako, pero parang 1 peso lang. Sinabi naman niya yan, inamin naman niya, naging consultant siya ng DFA. Pero sabi niya parang 1 peso lang daw yung contract or something like that, gano'n. Hindi. Gratuitous, gano'n. Hindi, meron siyang meron siyang sweldo pero maliit lang. Sinabi niya. Oo. Ay, oo. Parang na-mention nga rin niya yata yan, yung parang tumatanggap lang raw siya ng barely, basta parang mga 10K, parang mga, naalala ko, oo, tama. Maliit lang. Yung parang gratuitous yata na contract, panahon na yata ni BBM, yung sinabi niyang consultant siya pero gratuity, ang tawag dito? On paper lang, tapos para lang may contract, para lang may papel, ganyan, pero ang binayad sa kanya is very, very small amount daw. Ayun. Anyway, buti pa kay Joshua, intolerant sila, pero sa flood control, walang pakialam. May Aryan supremacy pa nga yan kasi nga sila yung madaming mga mixed foreign blood. Buti pa kay Joshua, intolerant sila pero sa flood control walang pakialam. Ay, nakakaloka pala. Teka, ito last na lang. Nakakatawa to si Eric Mati. Kilala mo si Eric Mati? Direktor to ng pelikulang Pilipino. Ayan. Direktor to si Eric Mati. So parang Sunday, nag-post siya, sabi niya gano'n, nako, magbibida-bida na naman yung dalawa. Sino sa tingin ninyo ang dalawang magsasalita naman na magsasalita? Ganyan. I think, Eric Mati is pertaining to Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano. Ganon.
Yung dalawang emirate na magsasalita, ganyan. Ito naman yung mga kukuda ng kukuda, ganyan. Pagkatapos merong nag-comment kay Eric Mati. Sabi dun sa comment na, "Direk, pwede bang flood control naman ang pag-usapan natin? Parang sawang-sawa na kami sa impeachment, flood control naman." Ganyan. Tapos nagsalita si Eric Mati na "Eh di wag ka dito! Wag ka sumali sa usapan dito! Dun kayo sa flood control nyo! Dun kayo sa usapan ninyo sa flood control nyo! Dun ka! Dun ka!" Tapos paulit-ulit talaga yung dun ka, dun ka. Dun ka talaga parang, ay wow! Ang flood control pala issue lang namin, hindi pala 'to issue ni Eric Mati. Flood control niya lang daw sabi niya "Dun kayo sa flood control nyo." Ganyan. Sabi gano'n ni Eric Mati, nakakaloka siya. Talagang parang wala talagang dinis-associate na talaga ng mga kakamping ang mga sari-sarili nila sa mga tunay na issue ng bayan. Talagang for them, impeachment ang number 1. So, kakaloka lang 'no, parang talagang inano na nila, yung sinemento na nila yung pagkaano nila, sinemento na nila yung kagustuhan nila na hindi makialam sa flood control projects. Kadiri lang. Ayun lang. Siya sige na pumunta na tayo sa impeachment trial today. Ayan. So today, ayaw niya kay APC kasi nag-apply siya sa isang posisyon, di naman siya qualified. Kaya di siya na-place sa posisyon na gusto niya, kaya gusto niyang mag-aral ulit. Kaya may beef iyan kay Sen APC. Oo, feeling parang dun nag-ugat yung niya 'no. Dun nag-ugat yung galit niya Director ng Bypass ni Ann Curtis. Galit kay Daryl Yap yan si Eric Mati. Okay. Magkaaway pala sila? Magkaaway pala sila? DFA position, sabi ni May Meow. Parang yun yata, ang mga DFA position kasi, medyo mataas talaga qualification sa DFA, guys. Ayun, mataas na mataas talaga ang qualification sa DFA. Sabi ng kakilala kong kakamping, wala na daw magawa sa FC, kaya doon na lang sila sa impeachment. Tapos isusunod nila si BBM 'pag wala na si VP. Grabe 'no, kadiri. Politika talaga ang priority nila. Anong sabi daw? Wala na raw talaga silang pakialam, yung mga kakamping daw na mga friends niya, ang sinasabi is wala daw talaga silang pakialam sa flood control. Impeachment talaga ang gusto nila kasi once ma-dismantle si Inday, saka raw nila isusunod si BBM, gano'n. So, umaasa sila sa ganung development? Oo, umaasa sila sa gano'ng development. So, feeling nyo kayo yung powerful? Isusunod nila si BBM? Like, okay. Actually, magandang makita yan, girl. Ang salpukang BBM at kakamping. Oo, totoo. Kasi una-una, yung mga DDS, baka pagtatanggol yung mga kakamping, hindi. Baka mag-cheer. Baka kumain na lang tayo ng popcorn pag nangyari yung ganyan. Na parang, hello. Ay, oh my God. Ganon na lang gagawin namin. Ma-action yan, ano? Bardagulan talaga yan. Yan talaga, feeling ko yung madugo. Yan ang madugo. So, kasi paano magbabanal-banalan ang mga pink sa very very upfront na atake ng mga Marcos. Ayan. Paano nila mapapanatili ang kanilang banal-banalan na image sa gitna ng pang-aapi ng mga Marcos? Ayan.
Anyway, may movies siya tackling some social issues, 'di ba? So ano 'yun, for the art lang. Wala siyang paki sa realidad ng buhay kung hindi siya directly affected, sos. Sa peanut gallery na lang tayo kapag dumating ang salpukang BBM at kakamping. Oo, correct, peanut gallery lang talaga tayo. Ayan.